Oh, at ang isa pa dyan, yung sikreto lang yung relasyon nyo. Oh my God! Kaya ang hirap. Ang hirap na ikaw ay nasa LDR tapos nasa secret relationship ka pa. Oo, Hindi ko alam paano yung mag-workout. Kasi 'di ba, LDR na nga kayo, tapos secret pa yung relationship ninyo. Sinong nagbabantay sa inyong dalawa? I mean, hindi naman sa nag-overthink tayo, di ba? Pero paano ka magtitiwala sa isang tao na ayaw nga sabihin na jowa ka niya, tapos LDR pa kayo, hindi mo ma-confirm kung totoo talaga yung sinasabi o hindi? Yes, wala kang assurance na panghahawakan. So, yun na nga. Time pala talaga. So, time ang pinaka naging problema, pinaka-issue ninyo sa LDR. Yes po. So, paano nyo winorkout yung relationship na ang laki ng issue ng oras sa inyong LDR? Trust pa rin. Doon pa rin papasok yung trust. Kung paano mo ba talaga pinagkakatiwalaan yung tao na to. Siyempre, mahal mo siya. Hindi mo naman masasabing mahal mo yung isang tao pag hindi mo siya pinagkakatiwalaan. So, ibig sabihin, teka lang paano pag halimbawang wala ka ng tiwala sa isang tao? Susubukan mo pa rin magtiwala kasi andun pa rin yung love. Boom! Boom! Panis! So, ibig sabihin, talaga sa LDR, no, kahit na, eto, sinasabi mo, kahit na halimbawang parang wala ka ng tiwala sa kanya kasi once nabigo yung tiwala na yon, pipilitin mo pa rin magtiwala sa kanya kasi mahal mo siya. Oo. Tsaka yung laging sinasabi na babawi ako, sorry, ganon. Minsan kasi yung sorry, hanggang sorry lang, pero walang action na ginagawa. So, doon sa mga bagay na ganon, parang doon unti-unti nawawala yung trust mo. Tapos mag-overthink ka. Pero at the end of the day pa rin, magtitiwala ka pa rin kasi nga, pinili mo yung tao, mahal mo. Pero ang tanong ko dyan, kailan mo naman nasabi na tama na? Kasi 'di ba, sabi mo nga minsan binrake yung trust mo, pinagkatiwalaan mo, nag-overthink ka, pero binahal mo pa rin, pinagkatiwalaan mo pa rin paulit-ulit. Pero kailan ka nagsabi talaga na tapos na, ayoko na? Actually, sa akin, sa experience ko, walang third party or kahit na ano. Pero nasabi ko na parang hindi na mag-work kasi nung mas lamang na yung sakit kaysa sa love. Sakit naman yan. Mas lamang na yung sakit kesa sa love. Paano mo nasabi na mas lamang na yung sakit kesa sa pagmamahal? Kasi normal naman talaga na nagbabago yung tao, di ba? Dati ang dami niyang oras, since LDR na nga nagsimula. Pero ngayon parang wala na, tas ang dami ng dahilan. Yung ganon na. Alam mo naman na busy talaga siya, pero dati before, nagagawa niya pa rin ng paraan. Ngayon wala na. Tapos yung matutulog na kayo na hindi naaayos yung issue. Ang sakit noon. Tapos alam niya na nasasaktan ka, pero hinahayaan ka pa rin niya. Ay, ang sakit. Iyak ka na. Iyak. Hindi. Nararamdaman ko yun. Masakit kasi yun. Yung actually matutulog ka nang nasasaktan ka, tapos wala man lang ginagawa yung partner mo to ease out yung nararamdaman mo. Wala siyang ginagawa para somehow is matanggal yung sakit o mabawasan man lang yung sakit. Kasi walang peace of mind na. Ganun. Oo. Na dapat siya yung tinuturing mong pahinga, pero pati siya nakakapagod na. Yung ganon. Oo, ang sakit naman masyado. Ang sakit nun. Yung tinuturing mong pahinga is siya na yung sanhi ng kapaguran mo. 'Di ba? Yes. So, sinabi mo sa akin ngayon na natapos yung LDR relationship ninyo kasi mas matindi na yung sakit kesa sa pagmamahal. Ibig sabihin talaga, may mga pagmamahal din talaga na pwedeng ilaban, pero may mga pagmamahal din talaga na hanggang dito na lang kasi hindi na pwedeng lagi mo sinasaktan yung sarili mo. At saka, nasasaktan mo na rin siya kasi alam niya na nasasaktan ka niya. Yung ganun. So, nagsasakitan na lang kayong dalawa? Hindi naman. Diba? Unknowingly. Diba? Hindi mo naman sinasadya na saktan yung isa't isa. Ayun yun mo saktan ng isa't isa kasi mahal niya pa rin ang isa't isa eh, diba? Pero, hindi natin alam na dahil sa mga ginagawa natin, nagkakasakitan na tayo, nagkakakiskisan. Kaya, parang mas mabuti na lang na i-end na lang yung relationship. Bitawan na lang. Pero mahirap talagang LDR, no? Sobrang hirap. Sa experience ko, mahirap siya kasi kapag isa lang yung gustong mag-work, i-work out. Kapag yung isa kasi binubuhat mo, mapapagod ka talaga, mauubos ka kapag ganun. Dapat kailangan sa LDR, dalawa kayo, willing kayong i-work out yun.
Kasi kapag isa lang yung may gustong mag-work, tas yung isa parang, yung isa lang yung nagbubuhat, masakit, tsaka mauubos ka talaga. Yeah, hindi naman sa dinidegrade natin yung partner. Kasi alam ko, nag-workout din siya ng relationship. Pero minsan, mafe-feel mo talaga na parang ako na lang yung gustong ituloy yung relasyon na ito. Doon na rin papasok yung maraming questions sa sarili mo na, mahal niya ba talaga ako? Sapat ba talaga ako? Yung mga usually na tinatanong natin sa mga partner natin. Paano mo na yung natanong sa sarili mo? Paano ka dumating dun sa point na tinanong mo na yung worth mo? Kasi that's a question of worth already eh. Question na yun ang halaga mo eh, na mahalaga ba ako? Kulang ba ako? Hindi ba ako sapat? That's a question of worth. Paano ka dumating sa point na yun? Actually, yung masakit doon, alam mo yung worth mo, alam mo yung value mo, pero parang ikaw na mismo yung nagbababa ng sarili mo para sa kanya. Kasi nga, ayaw mong i-end yung meron kayo. Gusto mo siya pa rin. Oh, I like that. 'Di ba? Alam mo yung value mo, pero willing kang bumaba kasi doon sa baba, na-appreciate ka niya. Kasi mahal mo siya. Oo, parang doon kayo nagmi-meet kapag ibababa mo yung value sarili mo sa kanya. Pero hindi yun dapat. Mali yun. Mali yun, 'di ba? So sana nakikita natin yung worth, yung halaga ng isa't isa. Oo, alam mo yun yung nakakalungkot sa pag-ibig. Hindi lang yung nasaktan ka eh. Pero time will really come that you will question your worth kung sapat ka pa. At ang nakakainis pa dun, kung alam mo ginawa mo yung best mo, Oo. more than your best, di ba, nagsakripisyo ka, lalo na sa LDR, nagpuyat ka, gumastos ka ng load, Yes. di ba? Tapos pag magkikita kayo, ang mahal ng gagastusin kasi yung isa mamamasahe pa, Yes. di ba? Mag-spend ka talaga ng oras, tapos mag-i-end. Oo, masakit. Di ba? Maliban sa oras, ano pa sa tingin mo yung naging problema ng inyong relationship? Yung hindi nyo sinosolve agad yung problem. Yung kalmado yung relasyon nyo, na akala nyo walang problema, pero deep inside meron pala. Namulang bigla yung problem, pero akala nyo okay lang yung relasyon nyo, pero may problem pala. Yung ganun. May mga nakatagong issue na hindi nare-resolve. Yes. Tapos yung halimbawa, tatanungin mo yung partner mo, ano bang problema, ganyan-ganyan. Hindi niya sasabihin sa'yo, pero mararamdaman mo. Sasabihin niya, okay lang, Oo, okay lang ako, Oo, walang problema. Tapos, the following day, malalaman mo, may problem pala. Tapos, hindi niya sasabihin sa'yo. Hanggang sa naipon na lang ng naipon yung problema na yun. Yes. Kasi dapat kapag partner kayo, di ba, dapat parang best friend mo siya. Siya yung sasabihan mo ng mga problem mo. No i-share matter mo sa how kanya. small. Yes, maliit man o malaki. Pero parang dahil sa ganun, na akala mo walang problem yung relasyon, nagkakaroon pala ng problem, pero hindi nyo lang napapansin dalawa. Hindi napapansin at hindi kino-communicate. Yes, hindi So mo that's the kino-communicate. problem. Lalo na pag LDR, ang hirap hulaan pag may problema talaga yung partner mo. Sobrang Diba? nakaka-overthink. Oo, halimbawa, nag-chat kayo, nag-video call kayo, tapos biglang nag-end yung chat. Eh, paano kung nawalan lang pala ng load, nawalan lang ng signal, ikaw mag-overthink ka na, di ba? Yes. So, ang hirap ng walang proper communication. Kaya, Sobra. I think importante sa LDR talaga yung communication. Hindi lang communication, effective communication. Yung sasabihin natin, kung may problema, may problema. Tama yung sinasabi mo eh, kung may problema, may problema. Kasi, pag hindi natin hinaharap yung problema, una, hindi natin ina-acknowledge na may problema, hindi natin isosolve yung problema. Hanggang sa one day, mapapagod ka na lang, susuko ka na lang, at ang masakit doon, hindi mo alam ang dahilan. Bakit siya sumuko na lang bigla? Kasi nga, hindi na communicate. Pero I think if it was communicated properly, naayos natin. Yes.